Paano ka nagdidesisyon? Maligayang araw ng Martes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Nicolas de Tolentino. At ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na't magnilay ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinaguriang Selota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iscariote na naging tagapagkanulo. Pagkababa kasama nila, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon ang dumating para makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Gumaling din ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, kaya't sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya dahil may kapangyarihang lumalabas sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Kahit anong estado ng ating buhay, mapa-estudyante o manggagawa, single o may asawa, bata o matanda, lahat tayo ay kinakailangang magdesisyon. Kadalasan, ang mga desisyong ito'y matindi ang kahulugan at nagpapabago sa ating buhay. Tulad ng pangingibang bansa para maghanap buhay, ang pagre-resign, ang pagkuha ng ibang kurso, ang pagpili ng mapapangasawa at marami pang iba. Ang tanong, paano ka nagdedesisyon? Kung tayo minsan ay hindi makatulog sa pag-iisip kung anong gagawin, panatag naman si Jesus sa kanyang pagdedesisyon. Ang sikreto? Panalangin. Magkasama sila ng Diyos Ama sa paghirang ng kanyang 12 alagad. Kaya naman kitang-kita ang agad nilang paglusong sa misyon dahil batid nilang ito ang kalooban ng Ama. Mga kapanalig, tuwing binabagabag tayo ng ating isip at puso sa kung anong desisyon ang kailangan nating gawin, idulog natin ito sa Panginoon upang maipakita niya ang kanyang kalooban para sa atin. Kung ang nais ng Diyos ang inuuna natin, siguradong para sa ating ikabubuti ang kinabukasang tatamasahin. Maging ang mga akala nating mga balakid ay magiging biyaya kung sa awa ng Diyos tayo laging aasa. Kaya naman sa mga pagkakataong hindi tayo pinapatulog ng ating pagdedesisyon, mamahinga tayo sa piling ng Diyos sa panalangin at tiyak na matutupad ang mga pangarap niya para sa atin. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin upang sa iyong liwanag ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.